Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ngayong araw ay nangyari noong taong 1977 sa isang bayan ng Negros Occidental. Sa pagkakatanda ko ay nasa edad 16 pa lang ako noon. Kasama ko ang aking tiyuhin na itago ko na lamang sa pangalang Lumboy. Nakatira kaming dalawa sa isang baryo na tahimik at bihira lamang pagmulan ng gulo. Sagana sa mga gulay at prutas dahil masipag ang mga taong magtanim. Simula noong mawala ang mga magulang ko, ay sumama na ako kay Tio Lumboy. Hindi na rin siya noon nag-asawa at pinili na lamang niya ang alagaan ako. Mahal na mahal ako ni Tio Lumboy. Parang isang anak na ang turing niya sa akin. Ganoon din ako sa kanya. Ngunit kahit ilang taon na kaming magkasama sa iisang bubong, ay may isa akong bagay na hindi ko malaman-laman pagdating sa tunay na pagkatao ni Tio Lumboy. Nagsimula lang akong mag-isip noong madalas ko nang napapansin ang pagkukulong ni Tio Lumboy sa isang silid na nakakonekta sa aming bodega. Minsan, binalak ko yung buksan pero pinagbawalan niya ako. Nagalit din siya nang sinubukan kong alamin kung ano ang nasa loob nun. Napapansin ko rin na tuwing alas 3 ng hapon o kaya alas 6 ng gabi ay doon tumutungo si Tio Lumboy. Noong una ay binaliwala ko na lang ang napapansin ko at pinagsawalang bahala. Naisip ko noon na baka trip lang ni Tio ang pumasok doon ng ganoong oras. Isa pa ay abala rin naman ako noon sa koleyo dahil magtatapos na rin ako at maraming gawain sa paaralan. Isang hapon ay nagpaalam sa akin si Tio Lumboy habang gumagawa ako ng proyekto. Palabas na siya ng bahay nang muli niya akong lingunin para bilinan. "Crispin, yung bilin ko ha, huwag kang tutungo ron sa bodega. Kapag malaman ko na tutungo ka ron, mananagot ka talaga sa akin." "Opo, Tio. Siguro may tinatago kang chicks doon ano, kaya ayaw mo akong papuntahin no." "Naku, ayos lang sa akin kung mag-aasawa ka na, Tio. Wala nang problema sa akin eh, malaki na ako." Tumigil ka nga riyan. Lipas na alibog sa akin doon. Huwag kang pupunta doon kung ayaw mo mapahamak. "Wala naman sa edad dyan, Tio eh. May asim ka pa naman eh. Isa pa, narinig ko, nagkakagusto si Aling Kakay. May asim pa naman yun, Tio. Maganda pa." "Ay nako, ewan ko sa yung bata ka. O siya, aalis na ako ha. Ikaw na munang bahala sa bahay." Tawang-tawa ako habang umiiling na sinundan ng tingin si Tio Lumboy. Biniro ko pa siya pero hindi na niya ako pinansin. Noong mawala na sa paningin ko si Tio, ay bigla na lamang akong nagka-interes sa kung ano man ang itinatago niya sa bodega. Ilang beses kong itinuon ang pansin ko sa paggawa ng proyekto pero hindi mawala-wala sa isipan ko ang bodega. "Naku, paghunis dili ka. Baka mamaya malaman ni Tio yung ginawa ko eh. Mananagot ako sa kanya. Naku, wag na. Wag mo nang isipin yan." "Wala lang yun. Baka nga tama siya. Mapapahamak lang ako pag tutungo ko ron. Isa pa, ayaw ko magalit si Chong eh. Hayaan ko na lang siya na magsasabi sa akin ng totoo kung ano man ang mayroon doon." Napasinghap ako at nanlalaki ang aking mga mata nang pumasok sa isip ko ang pagkawala ng ilang mga bata roon sa aming nayon. Tumayo ako sa aking kinaupuan at nginangat-ngat ang aking mga kuko sa kamay. Kinabahan ako sa iniisip ko ng mga sandaling yun habang sinasabunutan ko ang aking buhok. "Teka, di naman kaya isang aswang si Tio Lumboy? O kaya naman tagapas lang siya at ang pinapaslang niya ay mga bata? Naku, loko. Hindi magagawa ni Tio Lumboy. Nababaliw na yata ako sa mga naririnig kong kwento ng mga matatanda.
Muli akong bumalik sa aking pagkakaupo at tinuon ang pansin sa paggawa ng aking proyekto. Pero habang dumadaan ang segundo ay may malakas na naguudyok sa akin na puntahan ng bodega. Parang may kung anong enerhiya na humihigop sa akin na tumungo roon at may kung ano ring bumubulong sa akin na kinakailangan kong pumunta roon. Sa huli ay nadaig ang kutob ko at kuryosidad. Kumuha ako ng isang maliit na punyal at lumabas sa likod ng bahay. Tumungo ako sa bodega habang sunod-sunod ang paglunok ko ng sariling laway. Noong nasa harap na ako ng maliit na pinto sa loob ng bodega ay nagdalawang isip na ako. Tumalikod ako at pinigilan ang sarili sa pagbukas ng pinto. Pero lumingon din ako at tinignan ang pinto. Bumuntong hininga ako at hinawakan ang siradura. Ilang beses pang nagtalo ang isip ko kung bubuksan ko ba ang silid na yon na mariing pinaiiwasan sa akin ni Tio Lumboy. Ngunit sa huli, talagang nanaig ang kagustuhan kong tignan ang loob ng silid. Pagbukas ko ay bumungad sa akin ang napakadilim na silid. Kinapa ko ang dingding, ngunit wala man lang akong makitang ilaw na naroon. Nilakihan ko ang bukas ng pinto at nagimbal ako sa aking nakita. Nanlaki ang mga mata ko habang pinapasadahan ng tingin ang buong silid. Halos napapalibutan ng mga itim at pulang kandila ang buong silid. Bukod doon ay may mga maliit na garapong may laman na mga maliliit na insekto ang nakapatong sa isang cabinet. May mga maliliit na manikang gawa sa tela ang naroon at isang malaking itim na librong nakabukas. Sa takot ay mabilis akong lumabas at sinara ang pinto. Noon ko napagtanto na halos hindi na pala ako humihinga. Agad akong bumalik sa bahay bago pa ako maabutan ni Tio Lumboy. Pagdating ko sa aking silid ay doon ko pinakalma ang aking sarili. Pilit kong winawaglit sa aking isipan ang nakita kong mga kakaibang bagay sa bodega. Ngunit ang mga kagamitan na nakita ko sa silid na yon ay mga sangkap yun na ginagamit ng isang mambabarang. Ayaw ko mang isipin ang gusto kong isipin, pero doon ko rin napagtanto na baka nga totoong mambabarang si Tio Lumboy. Lalo na at madalas kong naririnig sa aming mga kabaryo dati ang tungkol sa tunay na pagkatao ng pamilya ni Tio Lumboy at ang aking ina. Naririnig kong malakas daw na mambabarang ang aking ina, ngunit namatay daw ito dahil kinuha ng engkanto. May nakapagsasabi naman na pinaslang si nanay mismo ni tatay dahil isang mandirigma o antingero ang aking ama. Bata pa lamang ako noon at walang kaalam-alam sa buhay. Inisip ko na baka kwento-kwento lang ang lahat. Ngunit sa mga sandaling yon, napagtanto ko na maaaring totoo ang paratang nila. Kumuyom ang kamao ko sa inis at galit. Naiinis ako dahil nagbulag-bulagan ako simula pa noon at nagagalit ako kay Tio dahil wala man lang siyang sinasabi sa akin. Kahit paliwanag ay hindi niya maibigay. Naisipan kong kausapin ng araw na yon si Tio Lumboy, oras na bumalik siya mula sa kanyang pinuntahan. Ngunit pagbalik niya ay umurong ang dila ko. Mas pinili kong sarilihin ang nakita ko at ang mga naglalarong katanungan sa isipan ko. Medyo naging malayo na rin ang pakikitungo ko noon kay Tio Lumboy. Natatakot ako sa kanya sa kung ano ang maaari niyang gawin. Naglalaro sa imahinasyon ko ang mga senaryo. Malalim ang iniisip ko noon nang pauwi na ako galing sa eskwelahan. Nakasalubong ko si Renton sa bukana sa aming baryo. May kasama siyang 3 lalaki na mukhang kaklase niya ang mga ito. Lalampasan ko na sana sila nang bigla akong hawakan sa braso ni Renton saka siya gumisi. Sandali, Crispin! Mag-uusap ka na tayong dalawa. Hindi ba't mambabarang at engkanto mga magulang mo? Eh di, isa ka rin sa kanila. Eh kanino ka nagbana? Nagtawanan silang 4
Matapos yung sabihin sa akin ni Renton, tiningnan ko lang siya at hindi ako nagsalita. Itinatak ko sa aking isipan na mga oras na yon na hindi ako dapat pumatol sa katulad niya. Baka kung patulan ko siya ay kung ano pa ang gawin nila sa aking apat. Isa pa ay hindi ko rin naman alam kung totoo ang mga pinagsasabi niya tungkol sa mga magulang ko. Ano, Crispin? Nawala na ba ang boses mo? Wala ka bang sasabihin? Siguro nga, totoo na may lahi kayong mangkukulam, no? Ikaw yatang pumapatay sa mga nagkakasakit dito sa ating baryo. No? Renton, wala akong kinalaman sa pinagsasabi mo. Pwede ba? Kung wala kayong magawa sa buhay, huwag niyo ako idamay. Aba, ang tapang mo ah. Sumasagot ka na ngayon. Ano, lalaban ka ba? Hindi ko kayo lalabanan, Renton. Wala akong balak na mangyari yon. Isa ka palang duwag eh. Hindi ko inaasahan na susuntukin ako sa mukha ni Renton pagkatapos niya yung sabihin sa akin. Sumadsad ako sa lupa at napamura ako ng malutong nang maramdaman ko ang pagkakasadsad ng aking balat sa braso sa babatong lupa. Pagkatingin ko roon ay nagkaroon ng sugat. Tawang-tawa si Renton at ang tatlo pa niyang kasama. Akala ko ay tatantaran na nila ako at iiwan. Ngunit nagkamali ako. Lumapit sa akin si Renton at sunod-sunod niya akong pinagsusuntok sa muka. Manlalaban na sana ako nang pagtulungan ako ng tatlo niyang kasama para pigilan ako. Noong nanghihina na ako, ay binitiwan ako ng mga kasama niya at iniwan nila akong nakahandusay sa lupa. Noong nakalayo na sila, ay pinilit kong bumangon sa natitirang lakas sa katawan ko. Pagdating ko sa bahay, ay agad akong nakita ni Tio Lumboy. Magtatago pa sana ako, pero agad na niya akong tinawag. Tinitigan ako ni Tio nang makita ang pasa sa aking mukha. Crispin, sinong may gawa niyan sa'yo? Wala po, Tio. Nadulas lang ako kanina kaya nagkapasa ako at nagkaroon ng gasgas. Huwag mo nang pagtakpan ng may gawa dyan. Alam kong hindi ka naman lampa. Si Renton at ang mga kaibigan niya, Chong. Hindi ko alam kung bakit niya sinasabi sa akin na isa raw akong mangkukulam at engkanto ang mga magulang ko. Totoo ba talaga yun, Tio? Mamaya ko sa iyo papaliwanag ang lahat, Crispin. Tuturuan ko lang ng leksyon ng anak na Girom. Palagi na lamang nila tayong nakikita. Bakit, Tio? Ano ang binabalak ninyong gawin? Ako nang bahala ron. Bago pa ako makapagsalita, ay mabilis nang lumabas si Tio Lumboy. Sinundan ko siya at nakita kong pumasok siya sa bodega. Hindi ko maiwasan ang kabahan sa mga sandaling yun. Hindi ko rin alam ang aking gagawin. Naguguluhan ako kung paano ko pipigilan si Tio Lumboy. Isa pa'y natatakot ako noon sa kung ano ang kaya niyang gawin oras na makisali ako sa plano niya. Kung kaya't pinili ko na lamang ang manahimik at muling pumasok sa loob ng bahay. Ginamot ko na lamang ang mga sugat at pasa na aking natamo mula sa pambugbog ni Reston sa akin at ng mga kaibigan niya. Nagbibihis na ako noon ng damit nang bumalik si Tio Lumboy sa loob ng bahay. Sinabihan niya akong lumabas at tumungo sa sala kung tapos na akong magbihis. Pagdating ko sa sala ay may isang maliit na baol ang nakapatong sa mesa. Nakaupo si Tio Lumboy habang malalim ang iniisip. Noong tinawag ko siya ay doon lang din siya umangat ng kanyang tingin. Pinaupo niya ako saka siya bumuntong hininga. Makinig ka sa akin, Crispin. Unawain mong mabuti ang sasabihin ko. Pagkatapos nun ay malaya ka nang magtanong. Sige, Tio. Nakahanda akong makinig. Ipaliwanag niyo na sa akin ang lahat. Totoo ang sabi-sabi ng ating mga kabaryo tungkol sa mga magulang mo. May lahi nga kaming mangkukulam ng nanay mo. Siya ang malakas na mangkukulam sa aming magkakapatid. Ngunit ginagamit lang namin ang kakayahan namin yon
sa mga masasama ang ugali. At ang tungkol naman sa tatay mo, hindi siya isang engkanto, kundi isa siyang antigero. Isa siyang mandirigma, Crispin. Pumapas lang siya ng mga masasamang nilalang, tulad ng mga aswang na hindi kayang labanan ng isang normal na tao. Kaya may dugo kang mangkukulam at antigero. Halos hindi ako makapagsalita noon sa mga narinig ko mula kay Tio Lumboy. Matagal ko kasing pinaniwalaan na walang katotohanan ang mga sabi-sabi ng mga kabaryo namin tungkol sa aming pamilya. Kaya mahirap tanggapin ang mga isiniwalat noon sa akin ni Tio. Noong hindi ako nakapagsalita, ay binuksan ni Tio Lumboy ang baol na nasa harapan namin. Bumungad sa akin ang isang kwintas na may palawit na bato at isang espada na maliit. May nakaukit sa puluhan nun na isang simbolo ng araw. Ito ang anting-anting ng iyong ama, Crispin. At ito naman ang kanyang sandata sa pagpaslang ng mga aswang. Pinagawa niya pa ito sa isang panday. Humahaba ito kapag ginamit mo sa pakikipaglaban. At ang anting-anting na ito ay tinatawag niyang mutya ng bulalakaw. Maigpit na binilin sa akin ng iyong mga magulang noon bago sila mamatay na ipapamana nila sa iyo ang pagiging isang antingero at hindi bilang isang mangkukulam. Balak namin na sa akin na magtatapos ang tungkulin na yon. Kaya malaya kang pumili, Crispin. Napatingin ako sa mutya at sa espada ni tatay. Kumuyom ang mga kamay ko ng sandaling yon. Maraming tumatakbo na mga senaryo sa isipan ko. At habang nakatingin ako sa mutya, ay para bang hinihigop ako nito at tinatawag. Bigla ko na lamang nakita ang aking sarili na suot ang mutya at hawak ang espada ng aking ama. Umangat ang tingin ko kay Tio. Nakatitig din siya sa akin na mga sandaling yon. Parang hinihintay niya rin ang magiging desisyon ko. Sabihin mo sa akin, Tio, namatay ba talaga ang magulang ko dahil sa malubhang karamdaman? O namatay sila dahil sa kanilang mga kalaban? Pinatay sila ng mga kalaban nila, Crispin. Isang aswang pumatay sa kanila. Hanggang ngayon hindi ko pa rin malaman kung sino yun. Nahihirapan ako sa paghahanap dahil walang makakapagturo sa akin. Kung ganon, kinakailangan natin siyang hanapin, Tio. Kailangan na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nila nanay at tatay. Ako na ang bahala sa bagay na yon, Crispin. Sa gayon, ay mag-isip ka muna sa magiging desisyon mo tungkol sa... Natigilan si Tio Lumboy sa kanyang pagsasalita nang makita niyang kinuha ko ang mutya ng bulalakaw at ang espada. Humigpit ang pagkakahawak ko sa dalawang bagay na yon habang malalim ang titig ko doon. Hindi ko na kailangan pang mag-isip, Tio. Nakapagpasya na ako. Sigurado ka ba sa desisyon mong yan? Opo, Tio. Siguradong sigurado ako. Sabay nating hanapin ang aswang na pumaslang sa mga magulang ko. Kung ganon, maganda ka na. Dahil simula bukas, tuturuan kita sa mga bagay na nalalaman ko tungkol sa pagiging isang antigero. Tumango naman ako kay Tio Lumboy nang sabihin niya yon sa akin. Kinagabihan, abala si Tio Lumboy na mag-ayos ng mga sako sa aming sala nang bigla na lang naming narinig ang pagkalabog ng aming bubungan. Nagkatinginan kaming dalawa ni Tio at ang labis kong ipinagtataka ay ang pag-iinit ng aking suot na mutya. Pakiramdam ko ay may enerhiyang dumadaloy sa buo kong katawan ng mga sandaling yon. Tumayo si Tio Lumboy at kumuha siya ng isang buntot ng pagi. Ako naman ay kinuha ang espada sa komedor at sumunod kay Tio. Pambihira, mukhang sinusugod tayo ng mga aswang. Po, bakit naman tayo susugurin, Tio? May nakaaway ka po ba? Hindi naman pwedeng ako dahil si Reston lang din ang umaaway sa akin. Yun lang din ang nakikita kong dahilan kung bakit tayo sinusugod ng aswang, Crispin. Ano ho ang ibig mo sabihin, Tio? Mukhang nagalit ang ama ni Reston dahil tinuruan ko ng leksyon ng anak niya. Ibig sabihin? Oo, Crispin. Tama ka. Aswang ang ama ni Reston
Nalaman ko lang din itong mga nakaraang araw nang minsan ay maabutan ko siyang nakatuwad sa isang parte ng gubat at nagpapahid ng langis. Hindi ako makapagsalita sa revelasyon na yon ni Tio Lumboy. Hindi ako makapaniwala na isang aswang ang ama ni Reston na matagal akong tinatawag na may lahing aswang. Muli naming narinig ang kalabog sa bubungan at ang sunod-sunod na kalmot ng mahabang kuko sa dingding ng aming bahay. Mas uminit ang aking mutya ng mga sandaling yon. Parang sinasabi nito na kailangan kong labanan ang nilalang na nasa labas. Binalingan ako ni Tio Lumboy at sinabihan niya akong manatili lamang doon sa loob ng bahay at siya na raw ang bahala. Pero marahas ang pag-iling ko. Sasamahan kita sa laban na to, Tio. Hindi ako natatakot sa kanila. Gusto ko na rin matuto sa pakikipaglaban at ito na ang simula nun. Ngunit hindi ka pa handa, Crispin. Kailangan mo pang magsanay. Hindi, Tio Lumboy. Handa na ako at alam kong hindi ko pababayaan ng aking mutya. Bumuntong hininga na lamang si Tio at napipilitan siyang tumango. Noong handa na kaming dalawa, ay lumabas na nga kami ng bahay. Nakaabang na nga sa bakuran namin si Mang Jerome na siyang ama ni Reston. Kasama nito ang kapatid na mukhang aswang din. Ngumisi agad silang dalawa nang makita kaming dalawa ni Tio. Pero bakas sa kanilang mga mukha ang galit. Ako naman ay itinago ko sa aking likuran ang espada. Paring Jerome, gabi na. Ano bang may paglilingkod ko at napasugod kayo ngayong oras ng gabi? Paring Lumboy, huwag ka nang magbaang-baangan pa. Narito kami dahil sa ginawa mo sa anak kong si Reston. Pare, ginawa ko lang ang nararapat. Gusto ko lang turuan ng leksyon ng anak mo sa ginawa niya sa pamangkin ko. Away yun ng mga bata, pare. Hindi ka na sana nakisali pa. Pasensya ka na, pare. Hindi ko na kasi kayang binubugbog ang pamangkin ko . Hindi naman kasi tama na wala kang gagawin. Kung tuturuan mo lang sana ng tamang asal ang anak mo, hindi ito mangyayari. Talagang gusto mo ng away, Lumboy. Yan ba ang gusto mo? Wala akong sinabing ganon, Jerome. Kayo ang sumugod sa amin. Ibig sabihin, kayo ang gustong mag-away tayo. Tapusin na natin to, Lumboy. Hindi na ako makapagtimpi sa'yo. Kanina pa kita gustong patayin. Mag-iingat ka, Jerome. Hindi mo ako kilala. Hindi mo alam ang kaya kong gawin sa'yo. Hindi kami takot sa barang mo, Lumboy. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong unti-unting nagpalit ng anyo si Mang Jerome at ang kanyang kasamang lalaki. Humaba ang kanilang mga kuko sa kamay. Naging pula ang kanilang mga mata at naging balahibuhin ang kanilang buong katawan. Mabilis na kumilos ang isa kung kaya't hindi namin yun napansin ni Tio Lumboy. Kung kinuha ang aking espada sa likuran at nabigla ako nang bigla na lamang yun umilaw at humaba. Pakiramdam ko ay may dumadaloy na enerhiya sa aking buong katawan at nanuot yun sa aking buong kalamnan. Ilang sandali lang ay nakaramdam ako ng ibayong lakas at matinding tapang. Nanlilisik ang mga mata kong hinanap ang aswang na kasama si Mang Jerome. Si Tio Lumboy naman ay humakbang at tinignan si Mang Jerome na noon ay pasugod na sa kanya. May kung anong binulong si Tio Lumboy sa hangin gamit ang kakaibang mga salita na hindi ko maintindihan. Makaraan ang ilang sandali ay bigla na lamang hindi nakakilos si Mang Jerome sa kanyang kinatatayuan. Tila napako siya at hindi maigalaw ang kanyang mga kamay at paa. Nanlaki rin ang mga mata ni Mang Jerome. Pulang-pula yon at tila naglabasan ang kanyang mga ugat. Napahawak siya sa kanyang ulo hanggang sa tuluyan siyang natumba sa damuhan. Pilit siyang tumatayo pero hindi niya magawa. Ngumisi ako nang mapagtanto ang ginawa ni Tio Lumboy. Ako naman ay agad na hinarap ang kasama ng Mang Jerome at hinabol ito. Noon ay laking gulat ko nang mabilis akong kumilos at tila lumilipad ako sa hangin. Nasundan ko agad ang aswang at walang pag-aalinlangan kong itinarak ang espada sa likuran nito. Napasigaw ang aswang at bumaling sa akin.
Sinusubukan niyang makawala mula sa pagkakasaksak ko sa kanya, ngunit hindi ko siya hinayaan. Nanginig ang kasama ni Mang Jerome at sumuka ng dugo. Nang hinugot ko ang espada, ay humandusay siya sa lupa at nawalan na ng hininga. Ang espada ko naman ay bumalik sa dati nitong anyo na maliit at tanging puluhan lamang ang nakikita saka ang dulo nito. Wala na rin yon ng pahid ng dugo. Pinagmasdan ko ang katawan ng aswang na napaslang ko. Kunot ang noo ko nang may mga ugat na nanggaling sa ilalim ng lupa ang nilalamon ang kanilang patay ng katawan. Bumalik ako sa kinaroroonan ni Tio Lumboy at Mang Jerome. Tiningnan ko kaagad ang katawan ni Mang Jerome na nakahiga sa lupa at sa pagkakataon na yon, wala siyang malay. Akala ko, papatayin niyo siya, Tiyo. Hindi pa, bata. Tuturuan ko lang siya ng leksyon. Tingnan natin kung magiging pasaway sila ni Renton o kung hindi na. Paano yan, Tiyo? Napatay ko ang kasama niya. Nilamon na ito ng itim na mga ugat. Huwag kang mag-alala, Crispin. Normal lamang yun sa pagiging isa mong antingero. Talagang pinapaslang ng iyong ama ang mga aswang na nagiging kalaban niya. Kung ganon, wala po akong dapat na alalahanin. Pero Tiyo, bakit ganon? Wala akong alam pagdating sa pakikipaglaban. Ngunit pakiramdam ko'y may kakaiba sa akin. Sa pagkakaalam ko, bata, kaya nangyari yan sa'yo ay dahil mismong ang mutya ang nagbigay sa'yo ng kakayahan sa pakikipaglaban. Kaya kung ganyan ang nangyari, hindi ko na kailangan pagturuan ka. Tumango ako kay Tio Lumboy nang sabihin niya yon sa akin. Napatingin ako sa aking espada at mutya. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil binigyan nila ako ng kakaibang lakas na gampanan ang tungkulin ko bilang isang bagong antingero. Bumalik na nga kami ni Tio Lumboy sa loob ng bahay ng gabing yun nang iwan namin si Mang Jerome na walang malay sa kagubatan. Kinabukasan ay wala na si Mang Jerome sa gubat. Bumalik ako sa bahay namin ni Tio Lumboy nang maabutan ko siyang naghahasa ng isang itak. Ako naman ay binagsak sa lupa ang isang sako ng kahoy na panggatong. Kumuha rin ako ng palakol para sibakin ng kahoy. Hindi pa ako nangangalahati sa aking ginagawa nang mapansin ko sa hindi kalayuan ang isang bulto ng lalaking nagtatago sa isang puno. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin sa amin ni Tio Lumboy. Malakas ang kutob ko na si Mang Jerome yun at mukhang naroon siyang muli para paghigantihan kaming dalawa ni Tio Lumboy. Iniwan ko muna ang aking ginagawa at tinignan ng parte ng kinatatayuan ng lalaking nakita ko. Subalit pagtingin ko ay wala na ito. Sa mga sandaling yon ay napaisip ako kung tama nga ang nakita kong si Mang Jerome yun o guni-guni ko lamang. Ipinagkibit balikat ko na lang ang nakita ko at muling bumalik sa pagsisibak ng kahoy. Noong magmemeryenda na kami ni Tio Lumboy ng pandesal, ay sinabi ko sa kanya ang aking napansin. Sinabihan naman niya akong huwag daw akong mag-alala kung sakali man nabalikan kami ni Mang Jerome. Hindi raw yun mangyayari at wala raw itong gagawin sa amin. Napatango na lamang ako sa sinabing yon ni Tio Lumboy at pinaniwalaan ko siya sa kanyang sinabi. Pagsapit ng gabi ay nagdesisyon akong lumabas ng bahay para tignan ang buong baryo namin. Yun na rin kasi ang simula ng paghahanap ko sa mga aswang na sumasalakay sa dilim. Bago ako lumabas ng bahay ay pinigilan pa muna ako ni Tio Lumboy. Sinabihan niya akong sasama siya sa akin pero tinanggihan ko siya. Dito na lang kayo, Chong. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Kaya ko ang sarili ko. O sige, mag-iingat ka, Crispin. Ngumiti ako sa kanya bago tuluyang lumabas ng bahay. Noong nasa kalagitnaan na ako ng gubat sa aming baryo, ay bigla ko na lamang naramdaman ang presensya ng isang nilalang na parang kanina pa sumusunod sa akin. Idagdag pa ang pag-iinit ng aking mutya sa leeg. Kinuha ko ang aking espada na nakasabit sa likuran at nag-usal ng isang orasyon.
mas lumakas ang presensya ng nilalang na malapit lang sa aking likuran. Mabilis ang kilos ko at agad ko itong hinatawan ng aking espada gamit lamang ang aking pakiramdam. Narinig ko ang sigaw at ungol nito sa natamong sugat. Nang tignan ko ito, ay nahilakbot ako sa aking nakita. Isang elemento ang bumungad sa akin na may pulang balat at mahaba ang dila. Para itong isang baboy na hindi ko maintindihan ng itsura. Noong mawalan ito ng buhay, ay parang unti-unti itong nilalamon ng isang itim na ugat mula sa ilalim ng lupa. Mas pinalakas ko pa ang aking pakiramdam, lalo na nang marinig ko ang mga kakaibang tunog sa parte ng gubat na yon. Naramdaman ko ang pagtayuan ng aking mga balahibo sa batok. Bumigat din ang aking paghinga at bigla na lamang akong pinagpawisan ng malagkit. Sa mga sandaling yon, sigurado akong hindi aswang ang naroroon sa gubat, kundi ang elemento na naninirahan doon. Unti-unti akong humakbang papalabas ng gubat. Kitang-kita ko ang mga mapupulang mata na nakamasid sa akin. Napapalibutan nila akong lahat na parabang pagtutulungan nila ako para lamang matalo ako sa mga oras na yun. Pero laking gulat ko nang hindi nila ako ginalaw hanggang sa makalabas ako ng gubat. Napatingin ako sa aking mutya nang umilaw yun ng kulay pula. Dahan-dahang yung umangat na parabang nagpapakita sa mga elementong naroon sa gubat na yun. Pabalik na ako sa bahay nang bigla na lamang akong nakarinig ng isang sigaw mula sa hindi kalayuan. Mabilis akong tumakbo patungo sa pinanggalingan ng sigaw at naabutan ko ang dalawang aswang na hubot-hubad. Makintab ang buong katawan at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa mag-inang mukhang ginabi na ng uwi. Hinarangan sila ng dalawang aswang na kamukha ang isang aso. Bukod doon ay may mga pakpak pa sila sa kanilang likuran, pero hindi putol ang kanilang katawan. Noon lamang ako nakakita ng ganoong uri ng aswang. Hoy! Akong harapin ninyong dalawa! Huwag kang mag-inang yan! Huwag kang makialam sa diskarte namin, bata! Huwag mo kami pipigilan kung ayaw mong kalabanin ka namin! Yun nga ang tungkulin ko eh. Ang pigilan kayo sa kasamaan na binabalak ninyo. Kung ayaw nyo makinig sa akin, pues tanggapin nyo to! Agad akong lumundag patungo sa kanila habang nakataas ang espada kong hawak na handang itarak sa kanilang dibdib. Ngunit hindi ko maiwasan ang mabilis na pag-iwas ng mga ito sa mga ibinigay kong atake. Binalingan ko ang mag-ina at pumesto ako sa kanilang harapan habang paunti-unti ay nilalayo ko silang mag-ina. Sinabihan ko rin ang mag-ina na umuwi na sa kanilang tahanan at ako na ang bahala sa dalawang aswang. Habang tumatakbo ang mag-ina, hinarangan ko naman ang dalawang aswang na may balak sundan ng mag-ina. Galit na galit silang sumugod sa akin gamit ang kanilang mga kuko. At sa pagkakataon na yon, doon ko lang din naramdaman ang lakas ng dalawang aswang kahit nasuntok o kalmot pa lang. Malakas kasi ang hangin na pinapakawalan nila. Oras na iwasan ko ang kanilang mga suntok. Ngunit wala akong pakialam doon. Agad kong nasalag gamit ang aking espada ang mga kuko at pangil ng aswang. Nanggigil kaming dalawa sa isa't isa. Nagtagisan ang mga ngipin ko dahil sa sobrang lakas na puwersa na nanggagaling sa aswang. Naramdaman ko ang malakas na enerhiyang nagmumula sa aking mutya at parang binabalot ako noon. Mabilis kong sinipa sa paa ang aswang. Nilipad siya patungo sa mga kakahuyan. Sumugod naman ang isa sa akin. Mabilis itong nagpakawala ng suntok at sipa. Sa bawat suntok na natatamaan nito ay nawawasak. Lumipad ito at saka bumulusok patungo sa aking kinatatayuan. Gumulong ako sa lupa at itinaas ang aking espada. Hindi nito yun napansin, kaya naman nasaksak ko siya sa kanyang tiyan.
Galit itong sumigaw. Hinawakan ako sa aking braso at malakas na inihagis sa kakahuyan. Doon naman lumabas ang aswang na tumilapon at sinipa ako. Nahawakan ko ang kanyang paa at buong lakas ko siyang pinaghahampas sa mga punong kahoy at lupa. Nagliyab ang galit ko habang pinapalo ko ang aswang sa mga puno. Bawat hampas ko ay naririnig ko ang mga malalagong sanga na nababali at ang kanyang ungol ng sakit. Hindi ako titigil hanggat hindi ko natitiyak na hindi siya makakabangong muli. Ngunit hindi ako maaaring magpakampante dahil alam ko na hindi lang iisa ang kalaban ko. Habang abala ako sa aswang na hawak ko, naramdaman ko ang malamig na hangin na humampas sa aking katawan. Ang isa pang aswang ay mabilis na sumalakay mula sa aking likuran. Napatigil ako at mabilis na umiwas. Ngunit nahuli pa rin ako ng mga matatalim na kuko nito. Naiwanan ako ng sugat sa likod. Napangiwi ako sa sakit pero hindi ko ininda yun. Nang tignan ko ang aswang na sumalakay sa akin ay nahugot nito ang aking espada. Tumayo ako at hinarap ito. Tiningnan nito ang kasama na noon ay wala ng buhay at unti-unti nang nilalamon ng itim na ugat mula sa ilalim ng lupa. Naramdaman ko ang aking mutyang uminit. Tila ang init na yon ay dumadaloy sa buo kong katawan. Ilang sandali pa ay nawala ang nararamdaman kong hapdi mula sa sugat na natamo ko sa aking likuran. Ngumisi ako sa aswang na aking kaharap at mabilis na kinuha ang aking espada sa hindi kalayuan. Pagkakuha ko doon ay mabilis ko itong sinugod. Binigyang pansin ko ang aking paghinga at sa enerhiyang bumabalot sa aking katawan. Hinihigpitan ko ang kapit sa aking espada. Sa pagsugod ko ay mukhang naghahanda rin ang aswang, kaya nang bumuelo ako para tagain siya gamit ang espada ay agad siyang umiwas. Pero hindi ako tumigil. Sinundan ko siya at naabot ko siya sa kanyang pakpak. Napunit ang kanyang pakpak dahilan para mapasigaw siya ng malakas. Iba yung sakit ang kanyang nadama. Hindi na ako naghintay pa at isang mabilis na hiwa ang ginawa ko sa kanyang likuran. Nagulat siya at hindi nakalaban ng maayos sa sumunod kong pagsalakay. Sa isang paggalaw, itinama ko ang espada sa kanyang liig. Gigil na gigil ko yung pinutol. Napaungol ang aswang at nanlalaki ang mga matang nakatingin sa akin. Hinawakan niya ang aking espada. Parang gusto niya akong pigilan pero nangihina na siya noon kaya wala siyang nagawa. Makalipas ang ilang sandali, binitawan niya ang aking espada. Naglaho ang kanyang mga ungol at tuluyan na siyang binawian ng buhay. Nabitawan ko ang aking espada at napaluhod sa damuhan. Pinagdaop ko ang aking dalawang palad at saka ako nagdasal para sa dalawang aswang na napaslang ko na gabing yun. Pagkatapos ng ilang saglit ng katahimikan, sinuri ko ang paligid. Muli na naman akong nakaramdam ng malakas na presensya mula sa hindi kalayuan. Dinampot ko ang aking espada at humugot ng isang malalim na hininga. Kung hindi ako nagkakamali, ang presensyang yun ay pagmamay-ari ni Mang Gerong. Isang mabagsik na pag-alulong ang umalingaw-ngaw mula sa kagubatan at alam kong malapit lang siya sa akin. Mabilis akong tumakbo at sinundan ang presensyang nararamdaman ko. Napatigil ako nang may 4 na namang aswang ang patungo sa aking direksyon. Mabilis ang kanilang pagtakbo patungo sa akin. Hinanda ko ang aking sarili at tinigpitan ang pagkakahawak ko sa aking espada. Nakipagbuno ako sa kanila. Sinangga ko ang kanilang mga kuko na umaatake sa akin. Ginamit ko ang aking kaliwang kamay at maging ang 2 kong paa para lamang maiwasan ko ang 3 pang aswang na sunod-sunod na umaatake sa akin. Tumawa silang 4 nang tumigil sila at napansin ang malalim na paghingal ko.
Habang tumatawa ang mga aswang, ramdam ko ang pamamanhid ng aking katawan mula sa pagod. Mabilis kong inikot ang aking mga mata. Hinanap ang kahit anong paraan para makalabas sa sitwasyon. Pagod ka na ba? Hindi ka sana namin atakihin kung hindi nyo ginalaw si Renton. Hindi sana kami maghihiganti sa utos na Jerome sa amin. Pero ginalaw nyo sila. Kayong magtiyo ang pagbabayarin namin. Yun lang ay kung maabutan mo pa ang tiyo mo ng buhay kung nakuha na siya ni Jerome. Ha? Anong sabi mo? Hindi mo ba narinig, bata? Narito kami para pigilan kang makabalik sa inyo. Nang sa ganon, may pagkakataon siyang patayin ng iyong tiyo. Walang niya kayo. Hindi nyo matatalo si Tiyo Lumboy. Alam ko mapapatay niya si Mang Jerome. Isang ngiti lamang ang sinagot sa akin ng 4 na aswang nang marinig nila ang sinabi ko. Sa pagkakataon na yun, gusto ko silang tapusin para makabalik na ako sa bahay namin ni Tiyo. Palihim ako noon na nagdarasal na sana'y maabutan ko pa siya at hindi pa huli ang lahat. Nagdasal din ako noon na sana ay matalo niya si Mang Jerome gamit ang barang. Mabilis kong pinaikot ang aking espada at pinatamaan ng 4 na aswang. Ngunit mabibilis silang kumilos gamit ang kanilang mga pakpak. Pinaghandaan talaga nila ang pagsalakay sa amin ni Tiyo Lumboy. Ipinikit ko ang aking mga mata at humingi ako ng tulong sa aking mutya. Inaamin ko sa mga sandaling yon, hindi pa sapat ang kaalaman ko sa pakikipaglaban, kaya't hindi ko alam kung paano ko matatalo silang 4. Isa pa ay nararamdaman ko rin ang pagsuko ng katawan ko simula pa kanina sa laban. Lihim kong hiniling sa aking mutya, nagabayan ako nito sa aking laban para mailigtas ko ang aking Tiyo Lumboy. Hiniling ko rin sa aking mutya na bigyan niya ako ng lakas para magpatuloy sa laban. Pagkatapos ko yung dasalin, ay naramdaman ko ang paggalaw ng aking espada. Binitawan ko ito at kusa itong lumipad sa ere at bumulusok paibaba. Tumusok ito sa lupa at may pwersang humihila sa akin na lumuhod ako. Pagkaluhod ko ay umilaw ang aking espada at may liwanag na bilog ang umukit sa damuhan. Ipinikit ko ang aking mga mata at pinigdikit ko ang aking 2 palad. Parang sinaniban ako ng mga sandaling yon dahil bumigkas ng kusa ang aking mga bibig ng isang dasal na hindi ko rin maintindihan. Narinig ko na lamang ang pagsigaw ng 4 na aswang. Pumuno ang kanilang sigaw sa buong gubat. Ang kanilang sigaw ay parang pinapahirapan sila at sinusunog ang kanilang buong katawan. Noong imulat ko ang aking mga mata, ay bumungad sa akin ang apoy na gumagapang sa 4 na aswang. Nasusunog sila. Kahit anong gulong nila sa damuhan ay hindi yun basta-basta namamatay. Napangisi ako nang malamang galing yun sa aking mutyang bulalakaw. Hinugot ko ang aking espada at taas noong nilapitan ang 4 na aswang. Walang awa ko silang pinugutan ng ulo hanggang sa tuluyan silang naging abo. Napatingin ako sa daan patungo sa aming bahay. Hindi ko maiwasan ang kabahan ng mga sandaling yun. Hiniling ko na sana ay hindi pa ako huli at maabutan ko pa si Tiyo Lumboy. Mabilis akong tumakbo patungo sa bahay. Pagdating ko sa bakuran, ay naabutan ko si Tiyo Lumboy na sugutan habang nasa harapan niya si Mang Jerome. Nakangisi ito habang nakatingin sa aking tiyo. Lumipat ang tingin ko sa isa pang aswang na nakatayo sa gilid ni Mang Jerome. Ubigting ang pangako nang makita si Renton. Nakangisi siya habang nakatikin sa aking tiyo. Hindi mo na sana ako kinalaban, Lumboy. Hindi mo rin sana ako binuhay pa ng gabing yon. Tuluyan mo na sana akong pinaslang. Isang pagkakamali ang desisyong ginawa mo. Ang tanga ninyong magtiyo. Nasisiguro kong patay na ngayon ang pamangkin mo. Malakas na kakampi ko ang pinadala ko para tapusin siya. Natitiyak kong patay na sa Crispin ng mga sandaling ito. Hinding-hindi na kayo magkikita pa.
Pasensya ka na. Kahit patayin ninyo ako ngayon, wala pa rin magbabago. Isa pa, nasisiguro kong natalo na ng pamangkin ko ang mga pinadala mong aswang para patayin siya. Kapag nalaman niyang ikaw may gawa nun at pabas lang sa akin, sigurado akong babalikan ka niya. Papatayin niya kayong mag-ama. Ang lakas niyong mag-asar na may lahing aswang ang pamilya namin. Yun pala'y kayo talaga ang mga aswang. Tumahimik ka. Nasa bingit ka na nga ng kamatayan at hawak ko ng buhay mo. Matabil pa rin ang dila mo. Tay, ano pang hinihintay mo? Patayin mo na yan. Masyado mong pinapatagal eh. Baka mamaya may gawin pa sa atin yan. Hindi mangyayari yun, anak. May proteksyon tayong dalawa laban sa barang niya. Hindi niya tayo magagalaw. Hindi tatalab ang barang niya sa atin kahit bulong pa sa hangin ang gawin niya. Nagtago ako sa dilim at naghintay ng pagkakataon para sugurin silang mag-ama ng palihim. Napansin ni Tio Lumboy ang presensya ko, kaya ngumisi siya. Alam kong kinukuha niya lang din ang atensyon ng mag-ama para magkaroon ako ng pagkakataong salakayin si Mang Girom at Renton. Ano pa bang hinihintay ninyong dalawa? Bakit hindi nyo na ako patayin? Tumahimik ka! Di ganoon ang gusto kong mangyari. Ang gusto ko'y pahirapan ka muna. Gaya ng kung paano mo pinahirapan ng anak ko nang gamitan mo siya ng barang. Diyan ka nagkakamali, Girom. Dapat pinaslang mo na ako kanina pa. Bakit ka ngumingiti? Ang lakas mo rin ano? Nasa panganib na ang buhay mo nung ngumingiti ka pa. Wala lang. Ang tatanga niyo kasing mag-ama. Napangisi ako dahil sa sinabing yon ni Tio Lumboy. Pinalipad ko ang aking espada patungo sa kinatatayuan nila Mang Girom at Reston. Nasugatan sila sa kanilang likuran, dahilan para mapasigaw sila at lingunin ang buong paligid. Muli akong nagtago sa dilim. Pumulot ako ng isang maliit na bato at ibinato ko yun sa malayong parte ng gubat. Pambihira! Nakatakas ba si Crispin mula sa mga pinadala kong aswang? Diyan ka lang, anak. Bantayan mo ang lalaking yan. Ako ang bahala kay Crispin. Patayin mo na siya, Tay. Nang wala nang hadlang sa mga plano natin. Hindi pwedeng magtagal lang ang tingerong yun. Gawin mo sa kanya ginawa mo rin noon sa mga magulang niya. Huwag kang mag-alala, anak. Ako bahala. Tatapusin ko ang isang yon. Kumuyom ang kamao ko dahil sa aking narinig. Binalot ng galit ang aking dibdib nang malaman kong si Mang Girom pala ang pumaslang sa aking mga magulang. Nang mabilis siyang umalis para tignan ang binagsakan ng bato na aking inihagis, ay siya naman ang paglabas ko mula sa aking pinagtataguan. Agad kong sinuntok sa mukha si Renton at nang mahawakan ko ang aking espada ay nandilim ang aking mga mata. Mabilis ko yung itinarak sa kanyang dibdib. Nanlaki ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Yumuko ako para dungawin siya. Paanong? Nagkamali kayo ng kinalaban, Renton. Ngayong alam ko na ang ama mo pumaslang sa mga magulang ko. Hindi ko na kayo bubuhayin pa. Pagbabayaran ninyong dalawa yon. Mas ibinaon ko pa ang espada sa kanyang dibdib. Nanginig si Renton habang binabawian siya ng buhay. Nang mawalan siya ng hininga ay hinugot ko ang aking espada. Bumaling ako kay Tio Lumboy at agad ko siyang pinakawalan mula sa kanyang pagkakagapos. Tiyo, ayos lang ho ba kayo? Ano ang ginawa nila sa'yo? Oo, ayos lang ako, Crispin. Huwag kang mag-alala sa akin, kaya ko ito. Kalmot lang ito at gasgas. Ang kailangan natin ngayon gawin ay ang harapin si Girom. Pero hindi na uubra ang barang ko sa kanya dahil may proteksyon siya mula sa isang albularyo. Kaya ikaw na ang makakatalo sa kanya. Gaya ng pagpatay mo kay Renton. Kung hindi pa siya mawawala, marami siyang papataying mga tao. Alam niyo rin ho ba na siya pumatay sa mga magulang ko? Ngayon ko lang din nalaman ang tungkol sa bagay na yan. Kaya gustong gusto kong patayin ang hayop na yon. Maganda ka at baka mahalata niyang nilinlang mo lang siya. Umakyat kaming dalawa ni Tio Lumboy sa loob ng bahay. Kumuha ng asin, bawang at punyal si Tio Lumboy. Ako naman ay nakaabang sa pagbabalik ni Girom. Noong naramdaman ko ang kakaibang presensya niya, ay humanda na ako.
Kitang-kita ko siya na naglalakad patungo sa aming bakuran. Nang makita niyang wala na kami roon ay nagulantang siya. Lalo na't nakita niya ang katawan ng kanyang anak na si Renton na wala ng buhay. Sumigaw si Mang Jerome habang nagpapalit siya ng anyo sa isang nakakagilalas at nakakatakot na mukha at katawan. Para siyang isang ibon na mahaba ang tuka at may dalawang malalaking pakpak sa likuran. Halos hindi na siya isang tao kundi isa na talaga siyang ganap na aswang. Ang huni na nilalabas niya ay napakasakit sa tenga dahil sa sobrang tinis. Lumabas ako ng bahay at buong tapang ko siyang hinarap. Nanlilisik ang mga mata nitong tumingin sa akin at agad niya akong sinugod. Lumipad siya pa itaas at bumulusok pa ibaba habang lumilikha siya ng matinis na huni. Pero hindi ko yun pinansin at mas tinatagan ng aking sarili. Pinagaspas niya ng malakas ang kanyang dalawang pakpak. Halos matumba ako sa aking kinatatayuan sa lakas ng hangin na nililikha niya. Ngunit hindi ako nun napatumba. Sa halip, ginamit ko ang pagkakataon na yon para lumikha ng apoy gamit ang aking espada. Pinalipad ko yun sa ere dahilan para tumama ang dulo nun sa kanyang pakpak. Napunit ang kanan niyang pakpak kaya hindi na halos makalipad si Mang Jerome. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para hilahin ko ang kanyang paa at putulin yun gamit ang aking espada. Nagpakawala siya ng huni na para bang nasasaktan. Pilit siyang lumipad pero dahil sa punit niyang pakpak ay hindi siya halos makaangat ng mas mataas pa. Doon naman lumabas si Tiyo Lumboy at agad niyang hinagisan ng asin si Mang Jerome. Nagwala si Mang Jerome sa kanyang paglipad. Umikot-ikot siya sa aming bakuran at sa isang iglap ay bumulusok siya paibaba. Puno ng sugat ang kanyang katawan, gawa ng asin na pumaso sa kanyang buong katawan. Tinakbo ko ang distansya naming dalawa at nakita ko ang kwintas niyang suot. Pinutol ko yun at saka kinuha. Sa panghihina niya ay unti-unting bumalik ang kanyang anyo sa pagiging isang tao. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag ninyo akong patayin. Huli na ang pagsisisi mo, Mang Jerome. Masyado ka ng maraming naging biktima. Pinaslang mo pa ang mga magulang ko. At sa palagay mo ba'y maniniwala ako sa mga sinasabi mo sa kabila ng ginawa mong pagsugod dito? Maniwala kayo. Gusto ko pang mabuhay. Kaya huwag ninyo ako papatayin. Pangako magbabagong buhay ako. Hindi na ako papatay ng mga tao. Lalayo na ako sa baryong ito. Pasensya ka na, Jerome. Pero gaya ng ginawa mo sa mga magulang ni Crispin, walang pangalawang pagkakataon para sa'yo. Bakit? Naawa ka ba noon nang makaawa rin sila sa'yo? Alam ko, kaya labis kong pinagsisihan. Pinagsisihan? Tuwang-tuwa ka pa nga nung sinabi mo kanina na pinatay mo sila. Totoo yun dahil sa galit. Pero ganyan pa kayo? Hindi nyo na ba ako bibigyan ng pangalawang pagkakataon para mabuhay? Ano ang pinagkaiba nyo sa amin na pumapaslang ng mga tao? Mayroon. Pumapaslang kami ng mga masasamang nilalang. Kayo, pumapaslang kayo ng mga taong inosente at walang ginagawa laban sa inyo. Nambabarang ako ng mga taong mga masasama at hindi natuto sa mga aral. Pero hindi ako pumapatay. Yun ang pagkakaiba namin sa inyo, Jerome. Nanlisik ang mga mata ni Jerome nang marinig niya ang mga sinabi namin ni Tiyo Lumboy. Sumigaw siya ng malakas at mabilis na tumayo para sana tusukin niya kami ng kanyang mga mahabang kuko. Pero naunahan ko na siya. Bumaon sa kanyang dibdib ang aking espada at tinarak naman ni Tiyo Lumboy ang kanyang punyal sa leeg nito. Sumuka ng dugo si Mang Jerome habang nakadilat ang mga mata. Nang hugutin namin ng sabay ni Tiyo ang espada at punyal, ay bumagsak sa lupa si Mang Jerome. Nangisay ito at tuloy-tuloy ang pagsuka ng dugo. Makaranang ilang sandali ay binawian na ito ng buhay. Kumuha ng apoy si Tiyo Lumboy at sinunog niya ang katawan ni Renton at Mang Jerome. Dinasalan din namin ang mga ito hanggang sa naging abo na lamang ang natira. Tumayo kami mula sa pagkakaluhod ni Tiyo Lumboy at tumingala kami sa langit. Bilog na bilog ang buwan. Nilingon ko si Tiyo at niyakap ng mahigpit.
Nagpasalamat ako sa kanya dahil ligtas at buhay kaming dalawa. Hindi namin akalain na mapapatay namin ang mga aswang sa aming baryo ng gabing yun. Nang makasiguro na wala nang nagbabadyang panganib, ay niyaya na ako ni Tuyo Lumboy na pumasok sa loob ng bahay. Simula ng araw na yun, ay magkasama na kaming dalawa sa pagpaslang ng mga aswang at pagturo ng leksyon sa mga masasamang tao at mga nilalang. Ngunit hindi rin nagtagal si Tuyo Lumboy. Namatay rin siya pagkatapos ng 10 taon sa pagsasama sa akin bilang isang antingero. Gaya ng pangako niya, ay pinagsama niya ang kanyang pagiging isang mambabarang sa kanyang libing. Hindi niya yun ipinasa sa akin. Sa halip, dala-dala niya yun hanggang sa kanyang kamatayan. Ako naman ay patuloy pa rin sa paghahanap sa mga masasamang nilalang sa aming lugar. Pinapaslang ko ang ilan sa kanila at ang iba naman ay binibigyan ko ng ikalawang pagkakataon. Patuloy pa rin ang pagiging isa kong antingero, gaya ng ipinangako ko sa aking Tiyo Lumboy. Subalit, alam ko balang araw, isasama ko rin ang tungkulin na ito at ayaw ko nang ipamana pa sa aking magiging mga anak. Wakas.